Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikasampung kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ang pagtawag ni Cornelius kay Pedro. Doon sa Cesarea ay may isang lalaking ang pangalan ay Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag na Batalyong Italyano. Siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, banda 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya, Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, "Ano po ang kailangan niyo?" Sumagot ang anghel, "Pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Kaya inaalala ka ng Diyos." Sadyang kakaiba itong si Cornelius. Kung tutuusin, isa siyang kapitang Romano, ganun pa man, isa pa rin siyang hentil. Ngunit nabanggit dito na siya at ang kanyang pamilya ay naniniwala sa Diyos. Katulad din siya ng opisyal ng taga-Ethiopia na naniniwala kahit hindi niya lubusang naiintindihan ang aklat ni Propeta Isaias. Naaalala ko, kapatid, ang isa sa mga nabasa ko sa aking pag-aaral na mapalad ang mga naniniwala na hindi pa nakakakita. At dito, makikita natin na siya ay naniniwala kahit hindi pa niya naririnig ang magandang balita. Maaari tayong magtanong, paano kaya siya naniwala sa Diyos kung siya ay isang hentil? Narinig kaya niya ang mga pagtuturo o mga nangyayari kay Jesus? Sino kaya ang nagturo sa kanya paukol sa Diyos ng mga Hudyo? Gayong di naman siya Hudyo. Hindi kaya niya nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan na nabubuhay ayon sa mga kautusan ni Jesus? At bakit naman kaya siya naniniwala at tumutulong sa mga mahihirap? 3 bagay ang bibigyan natin ng diin. Na siya ay may takot sa Diyos, tumutulong sa mga mahihirap, at palaging nananalangin sa Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ganito rin ang dapat nating gawin. Ang takot sa Diyos ay maglalayo sa atin sa kasalanan dahil alam natin ito ay may kaparusahang kamatayan. Ang pagtulong sa mga mahihirap ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Ang palagiang pananalangin ay pagpapakita ng ating pananalig sa Diyos Ama sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ito ay mga gawang hindi maikakaila at hindi tulak bibig lamang. At dahil dito, siya ay inalala ng Diyos. Ituloy natin ang pagbabasa. Ngayon, magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira kay Simon na mangungulti ng balat. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dagat. Nang makaalis na ang anghel, tinawag ni Cornelius ang 2 niyang utusan at ang isang sundalong maka-Diyos na madalas niyang inuutusan. Ikinuwento ni Cornelius sa kanila ang lahat ng nangyari. At pagkatapos ay inutusan niya silang pumunta sa Joppa.
Bakit kaya gumawa ng paraan ng Diyos para maipamahagi ang magandang balita kay Cornelius? Siya naman kasi ay namumuhay na ng matuwid. Ang kasagutan, kapatid, ay kailangan niyang maintindihan ang magandang balita ukol kay Jesus. Lagi nating nababanggit sa ating mga pag-aaral na si Jesus ang bukod-tanging paraan para sa ating mga makasalanan na magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng kaligtasan sa darating na paghahatol. Hindi maaaring gamitin ni Cornelius ang kanyang mabubuting gawa para magkaroon ng kaligtasan. Ang kailangan ni Cornelius ay makilala si Jesus. At paano naman niya makikilala si Jesus at ang banal na Espiritu? Ito naman ang dahilan kung bakit ipinapatawag ng Diyos si Pedro na puntahan si Cornelius. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ilan sa atin ay pinanghahawakan ang ating mga mabubuting gawa. Sa ating pag-aaral ng Mateo, nalaman nating lahat na tayo ay makasalanan. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayang ito ay pinagbayaran ni Jesus sa krus na humalinhin sa ating mga naniniwala. Walang dami ng mabubuting gawa ang makapagbabayad sa ating mga kasalanan. Si Jesus lamang at ang kanyang pagkamatay ay ang bukod-tanging kabayaran na tatanggapin ng Diyos Ama. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ipamalita natin ang magandang balita nang makilala ng mundo si Jesus at magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Basahin natin. Kinabukasan, nang malapit na sila sa bayan ng Joppa, umakyat si Pedro sa bubong ng bahay para manalangin. Tanghaling tapat noon at gutom na si Pedro, kaya gusto na niyang kumain. Pero habang inihahanda ang pagkain, may ipinakita sa kanya ang Diyos. Nakita niyang bumukas ang langit at may bumabang parang malapat na kumot na may tali sa 4 na sulok nito. At sa kumot na ito, nakita niya ang lahat ng uri ng hayop, ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. Pagkatapos, may narinig siyang tinig na nagsasabi, "Pedro, tumayo ka. Magkatay ka at kumain." Sumagot si Pedro, "Panginoon, hindi ko magagawa yan dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin." Muling sinabi ng tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos." 3 ulit itong nangyari at pagkatapos, hinila agad ang bagay na iyon pataas. Di lingid sa karamihan nating mga Pilipino na maraming pagkain ang ipinagbabawal sa mga Hudyo gaya ng baboy. At sa ating nabasa, malinaw na ang pangitaing ibinigay kay Pedro ay nagpapatukoy sa mga bawal na pagkain. Malinaw ang sinabi ng tinig kay Pedro na huwag ituring na marumi ang bagay na nilinis ng Diyos. At dito ay pinipilit pa rin ni Pedro na marumi ang ilang pagkain. Ganito tayo sa ating buhay Kristiyano ngayon. Malinaw ang mga iniuutos ng Diyos, ngunit hinahaluan natin ang ating mga sariling pagkakaintindi na nagtutulak sa atin na huwag sumunod. Ganito rin ang nangyari sa mga tradisyong ipinipilit ng mga Pariseo sa Israel.
Kailangan lamang tayong makinig at sumunod sa mga iniuutos ng Diyos. Naaalala mo ba, kapatid, sa itinuro ni Jesus sa 15 kabanata ng Mateo? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao, at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ng hindi naguhugas ng kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Basahin natin. Habang naguguluhan si Pedro at iniisip kung ano ang ibig sabihin ng nakita niya, dumating naman sa lugar na iyon ang mga taong inutusan ni Cornelius. Nang malaman nila kung saan ang bahay ni Simon, pumunta sila roon. At pagdating nila sa pinto ng bakod, tumawag sila at nagtanong kung doon ba nanunuluyan si Simon na tinatawag na Pedro. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita, sinabi ng banal na espiritu sa kanya, "May 3 taong naghahanap sa iyo. Tumayo ka at bumaba. Huwag kang mag-alinlangang sumama sa kanila, dahil ako ang nag-utos sa kanila." Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Anong kailangan ninyo sa akin?" Sumagot sila, "Inutusan kami rito ni Kapitan Cornelius. Mabuti siyang tao at sumasamba sa Diyos. Iginagalang siya ng lahat ng Hudyo. Sinabihan siya ng anghel ng Diyos na imbitahan ka sa kanyang bahay para marinig niya kung ano ang iyong sasabihin." Pinapasok sila ni Pedro at doon sila natulog ng gabing yun. Katulad ng karamihan sa mga kwento sa salita ng Diyos, maraming kahulugan ang salaysay natin ukol sa pagkain. Katulad din ng pagtinging marumi ang ilang pagkain, marumi rin ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hentil. Sadyang mataas ang pagtingin ng mga Hudyo sa kanilang mga sarili, at ang pinanghahawakan nila ay ang pagpili ng Diyos Ama sa lahi ni Abraham. At andito, ang mga tao ni Cornelius na kapitang sundalo na Romano ay pinapunta niya kay Pedro ayon sa kalooban ng Diyos. Ito naman ay pinagtibay ng banal na espiritu kay Pedro mismo na tanggapin ang alok ni Cornelius at ipamahagi ang magandang balita sa kanya. Naaalala mo ba ang salaysay ni Jesus sa 15 kabanata ng Mateo? Sinabi ni Jesus sa babae, "Sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw." Pero lumapit pang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, "Panginoon, tulungan niyo po ako." Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, "Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso." Sumagot naman ang babae, "Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng pananampalataya mo.
mangyayari ang ayon sa hinihiling mo. At nang sandaling yun ay gumaling ang anak ng babae. Sa ganitong kaparaanan, dito sinabihan si Pedro ng isang anghel na hindi marumi ang mga hentil katulad ni Cornelius. Bagkus ay dapat rin silang mabigyan ng magandang balita. Basahin natin. Kinabukasan, sumama si Pedro sa kanila, kasama ang ilang kapatid na taga-Jopa. Dumating sila sa Cesarea pagkaraan ng isang araw. Naghihintay sa kanila si Cornelius at ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na inimbitahan niyang dumalo. Nang dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Pero pinatayo siya ni Pedro at sinabi, "Tumayo ka dahil ako'y tao ring katulad mo." At patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay. Sa loob ng bahay, nakita ni Pedro na maraming tao ang nagkakatipon doon. Nagsalita si Pedro sa kanila, "Alam ninyo na kaming mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming relihiyon na dumalaw o makisama sa mga hindi Hudyo. Pero ipinaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ang sinuman. Kaya nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Kaya gusto ko ngayong malaman kung bakit ipinatawag ninyo ako. Tayong mga Pilipino ay kasama sa mga hentil. At kaya naman tayo ay dapat magpasalamat sa ating Diyos Ama na tayo ay nabigyan din ng magandang balita para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dapat nating ipagbunyi ito sa araw-araw at buong lakas loob nating ipamalita ang magandang balita sa mundo. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, napakalaganap ng pagkapuot sa ibang lahi. At ang pagkapuot na ito ay nakikita rin sa mga naniniwala laban sa mga hindi naniniwala. Mali ang pag-iisip na pagkapuot sa ibang lahi at mali ang pag-iisip na pagkapuot sa mga di naniniwala. Ito ay maliwanag na lumalabag sa utos ni Jesus na mahalin ang ating kapwa. Kahit na ito ay ibang lahi, kahit na ito ay may ibang paniniwala. Ang dapat nating gawin ay ipakita ang ating pagmamahal sa kanila sa pamamalita ng magandang balita. Nang sa ganoon ay mas marami ang maniwala kay Jesus at magbigay kalwalhatian sa Diyos Ama. Ang mundo natin sa kasalukuyan ay puno ng pagkapuot sa mga nagtutunggaling lahi, nagtutunggaling paniniwala. Kahit nga sa ating mga pamilya, ganito rin ang nangyayari. Huwag nating tularan ang ganitong pag-iisip at ganitong pamumuhay. Ang pagkapuot ay walang naibibigay na maganda para sa ating buhay at ito ay di kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kailangan nating palitan ang ating galit at puot sa pangunawa, pagpapasensya, pagpapatawad, sapagkat sila ay katulad lamang nating makasalanan. Basahin natin. Sumagot si Cornelius, "3 araw na ngayon ang lumipas nang nananalangin ako rito sa bahay. At ganito ring oras, mga 3:00 ng hapon. Habang nananalangin ako, biglang nagpakita sa akin ang isang taong may damit na nakakasilaw.
Sinabi niya sa akin, Cornelius, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at hindi niya nakalimutan ang pagtulong mo sa mga mahihirap. Magsugo ka ngayon ng mga tao sa Jopa at ipasundo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira sa bahay ni Simon na mangungulti ng balat. Ang kanyang bahay ay sa tabi ng dagat. Kaya ipinatawag kita agad. Salamat naman at dumating ka. At ngayon, narito kami sa presensya ng Diyos para pakinggan ang ipinapasabi sa inyo ng Panginoon. Makikita natin ang biyayang ibinigay ng Diyos kay Cornelius, na kahit isa siyang hentil, ay mabigyan pa rin siya ng magandang balita ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, may tao ka bang nabibiyayaan ng magandang balita? Siguro, hindi ganito ang naging karanasan natin. Ngunit ang pamamalita ng magandang balita ay maaaring sa ating kapamilya, o katrabaho, o kasambahay, o kaibigan. Ito ay maaaring gawin sa bahay, sa trabaho, sa ating mga komunidad. Kapatid, hindi tayo mauubusan ng pagkakataon na ipamalita ang magandang balita. Tandaan natin na ang ating ipinapamahagi ay nagbibigay ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. Huwag nating isipin na kailangan natin silang mapaniwala. Sapat nang ipamahagi natin ang magandang balita. Kung sila ay lumapit at maniwala kay Jesus, purihin natin ang Diyos Ama. Ngunit kung hindi sila maniwala, ipanalangin na lamang natin na mabuksan ang kanilang puso at isipan. Ganito ang pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa atin. At ganito rin ang pagmamahal na dapat nating ipakita sa ating kapwa. Basahin natin. Nangaral si Pedro sa bahay ni Cornelius. Kaya nagsalita si Pedro, Ngayon, alam ko nang walang pinapabura ng Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya ay tatanggapin siya ng Diyos. Narinig ninyo ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita, na ang tao'y magkakaroon na ng magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Nagsimula ito sa Galilea matapos mangaral ni Juan tungkol sa bautismo. Binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu at kapangyarihan. At dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng dyablo. Kami mismo ay makakapagpatotoo sa lahat ng ginawa niya. At dahil nakita namin ito sa Jerusalem at sa iba pang mga bayan ng mga Hudyo, pinatay siya ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Ituloy natin. Pero muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at nagpakita sa amin na siya'y buhay. Hindi siya nagpakita sa lahat kundi sa amin lamang na mga pinili ng Diyos na maging saksi para ipamalita sa iba ang tungkol sa Kanya. Nakasama pa nga namin siyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inutusan niya kaming mangaral ng magandang balita sa mga tao
at magpatotoo na siya ang tunay na pinili ng Diyos na maging tagahatol ng mga buhay at ng mga patay. Si Hesukristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Maaari nating gayahin ang mga salita ni Pedro dito sa ating pamamahagi ng magandang balita. Ang aking payo lamang, kapatid, ay tingnan muna nating maigi ang ating sarili. Kung ang ating pamumuhay ay di ayon sa kalooban ng Diyos, paano naman tayo paniniwalaan ng ating kapwa? Paano nating maituturo ang di naman natin totoong pinaniniwalaan at totoong sinusunod? Paano tayong pakikinggan kung di naman natin isinasabuhay ang ating pinapangaral? Pag-isipan nating mabuti ito, mga kapatid. Basahin natin. Dumating ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Habang nagsasalita pa si Pedro, napuspos ng banal na espiritu ang lahat ng nakikinig. At ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Jopa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Dahil narinig nilang nagsasalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, natanggap na nila ang banal na espiritu tulad natin kahit hindi sila mga Hudyo. Kaya wala nang makakapigil sa kanila para bautismuhan sila ng tubig. At iniutos ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos noon, pinakiusapan nila si Pedro na manatili muna sa kanila ng ilang araw. Purihin natin ang Diyos Amang nagpapakita ng habag sa ating mga makasalanan. Purihin natin ang Diyos Ama na siyang nagbubukas ng ating mga mata at ipinakikilala si Hesukristo sa ating lahat. Purihin ang Diyos Ama na ang Pilipinas ay isang bansang naniniwala kay Jesus. Magpasalamat tayo sa Diyos Amang nagbigay sa atin ng banal na espiritu. Ipanalangin natin, mga kapatid, na ang ating buhay ay maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Kilatisin natin kung saan natin ginugugol ang ating oras, ang ating kakayahan, ang ating kayamanan. Maging tapat tayo sa ating mga sarili kung tayo ay totoong naniniwala at sumusunod kay Jesus. Tandaan natin na sa kaduluduluhan, tayong lahat ay haharap kay Jesus sa darating na paghahatol. Nawa ay maging handa tayo sa araw na iyon. Purihin natin ang Diyos Amang nasa langit. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 10 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.